Hello, hi, good morning sa mga taga Cebuano, maayong buntag sa inyong tanan. Sa mga waray nun, Liti Samar, maupay nga aga sa iyo nga tanan, kan sa Espanyol, uh, buenas mañanas mga amigo, amiga. Okay, ang topic po natin ngayong umaga ay pinadala po sa akin ito kagabi ng kaibigan natin. Matagal ko kasama sa isang commission under the Office of Malacanang. For the past 15 years siguro sa opisina kami nagsama sa legal department. Si paring board attorney nandiyan na ngayon nag-work sa Camp Crame sa Philippine National Police. Hindi lang natin babanggitin ang pangalan. Kagabi sinid sa akin ito yung uh, topic po natin ngayon on how to be successful. Magbibigay po tayo ng tips kung paano tayo maging matagumpay sa buhay. Meron tayong mga bibigay mamaya na tips. Pero unahin po muna, ang first thing first, ang pinakauna sa lahat, number one, sabi dito sa Bible, put his house first and he will bless you. Jesus said the same thing, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be provided for you. So lahat po ng bagay na gagawin natin, dapat po unahin muna natin yung kaharian ng Panginoon at yung pagiging makatwiran niya, yung wisdom, para lahat po na hihingi natin ay magtatagumpay. Blessings come through obedience. If we want to experience God's blessings, we will put Him first. So, lahat po na hihingi natin pag inuna natin ang Panginoon, bibigay po sa atin yan. Yan po sa Matthew, in the book of Matthew, chapter 6, verse 33. Isinalin po natin sa Tagalog, sabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Katwiran po yung righteousness. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, klarado po yun na unahin po natin muna ang kaharian ng Panginoon. Okay, number 2. Tips on how to be successful in life. Paano tayo magtatagumpay sa buhay natin. Number 2 is hard work. Kailangan po masipag tayo. Okay? Don't believe in luck. Believe in hard work. Wag po tayo maniniwala sa tinatawag na swerte. Siguro, halimbawa, nag-iisip kayo na tumaya kayo, kung ano man yung sugal na yan, mananalo kayo. Karamihan po dyan talo. So, hindi naman po tayo sa ayaw natin ng sugal, pero hindi tayo naniniwala ng swerte. Naniniwala tayo po sa sipag at tiyaga. So, believe in hard work, don't believe in luck. Stop trying to rush the process of searching for a shortcut. Okay po? Wag po kayong magmamadali na magmatagumpay kayo. Kahit po may kasabihan tayo na there is no elevator to success. Lahat po yan dadaan sa stairs, yung hagdanan. Ngayon, kung makisabuatan kayo, para madali kayo maging successful, pasukan nyo yung illegal, sandali lang din kayo matimbog. Di po ba? There is no luck, but success in hard work. Number 3, patience. Pagpasensya po. If you are losing the patience, you are losing the battle. Kung matatalo kayo, wala kayong pasensya, matatalo kayo sa labanan. First, nothing happens, then it happens slowly and suddenly all at once. Umpisa lang po, parang naisip natin matatalo tayo sa labanan. Labanan sa buhay, sa trabaho, o kahit ano pa man yan, negosyo. Pero slowly but surely, mananalo din po tayo. So, kailangan po magbaon tayo ng mahabang pasensya
sa buhay natin para tayo magtagumpay. Most people give up at stage 1. Umpisa lang po, pag nagsimplang kayo kagad, susoko kayo, hindi po tayo magtatagumpay niyan. Okay, number 4, sacrifice. Kailangan mayroon po tayo tinatawag na sakripisyo. If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes sacrifice. See? Kung hindi kayo marunong magsakripisyo, yung gusto nyo sa buhay magiging sakripisyo. Halimbawa, gusto nyo pumasa ng civil service exam, hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagpa-practice test, hindi kayo nagbabasa, yung layunin nyo na pumasa, magiging sakripisyo. Kung hindi kayo sabi pa nga nila, magsusunog ng kilay. So, aral-aral po tayo pag mayroon tayong time. So, everything has its price. Lahat po nagbagay sa mundo, mayroong yang karampatang presyo. Okay? The question is, are you ready to pay it for the life you desire? Okay? Tanggap mo ba na paghihirapan kung ano man ang minimithi mo sa buhay? So, yun ang tinatawag na sacrifice. Okay, number 5, consistency. Consistency is what transform average into excellence. Ano ba ang consistency? Kailangan hindi kayo tumigil. Tuloy-tuloy lang po. Yung tinatawag na perseverance. Consistent ka sa isang bagay. Okay? Huwag kang kagad susuko. Without consistency, you will never achieve greater success. Pag wala kayong consistent, halimbawa, ito, tinigil natin ang pag-review dito, pagtuturo tayo. Hindi tayo magiging consistent, hindi tayo magiging successful. Okay? Ulitin po natin, consistency, without consistency. Kung walang consistency, you will never achieve greater success. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Okay, number 6, discipline. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. So, anong ibig sabihin po nito? Yung motivasyon, yung reason bakit tayo tumatayo sa madaling araw, that is motivation para magtagumpay po tayo. Okay po? But discipline keeps you growing. Pero yung hindi lang motivation, kailangan may disiplina po tayo sa sarili natin para mag-grow po tayo. There will be days when you don't feel like doing it. May mga panahon po na parang susuko ka na sa laban, pero kailangan po natin tuloy-tuloy pa ang laban natin. You have to push through those days regardless of how you feel. Kailangan po natin ng tuloy, push through, kahit ano pang mangyari para makamta natin yung ninanais natin sa buhay. Number 7 po, self-confidence. Confidence is, I'll be fine if they don't like me. Yun po, kailangan po natin, mayroon tayong kumpiyansa sa sarili natin. Kumpiyansa sa sarili natin na darating yung panahon pag with consistency, perseverance, discipline, hard work, lahat po na ninanais natin, minimithi natin sa buhay, makakamta natin. Halimbawa, kukuha po kayo ng exam, ng police exam, PNP, lahat po, whatever exam is that, makakamtan po ninyo, papasa kayo board exam, okay, papasa kayo bar exam, papasa kayo. So it's a matter of believing into yourself and believe first in God. Okay po, ito, tingnan po natin yung background natin. Ang sabi po dito, never stop learning. Tuloy-tuloy po tayo ng pag-aaral because life never stops teaching. Bakit tuloy-tuloy po tayo ng pag-aaral? Kasi ang buhay, hindi yan titigil ng pagtuturo. Okay po, sana po napulutan natin ang aral itong sa sinid sa aking kagabi. Matagal ko ng kaibigan si Paring Board, attorney, hindi lang natin babanggitin ang pangalan mo for this security reason. Ang tagal po natin kasama sa legal department, isa sa opisina ng Office of the President sa Malacanang. Inuumaga po tayo ng preparation of the pleadings, monitoring of the cases. Doon po tayo nahasa ng paggagawa ng mga pleadings under the legal department. While at that time,
Nung panahon po na yan, nag-aaral po tayo ng pagkabugasiya ng tinatawag na JD, Doktora sa Jurisprudensya. Doktor sa Jurisprudensya. Okay, nasahan ko po na napulutan po natin ang aral ito. Si Kuya Jun Malubago po ito. Nagsasabi, ingat po kayo lahat. And may God bless us all. Maraming salamat po.